Binibining Santos, kailangan nating mag-usap. Ang mga salitang iyon, kahit pinalamig na ng air conditioner sa loob ng opisina ng punong guro, ay tila may dalang nakapapasong init. Tumayo si Arabella Santos mula sa kinaupuan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa strap ng kanyang lumang leather bag sa harap niya. Si Inres de Guzman, ang kanilang prinsipal, ay nakatingin sa kanya mula sa likod ng malaking lamisang yari sa Nara. Ang mga salamin nito ay bahagyang dumula sa dulo ng ilong. Ara, mas malumanay na ngayon ang tono ng matandang babae, ngunit may bigat pa rin. Ilang mga magulang na naman ang lumapit sa akin. Masyado ka raw mahigpit. Masyado raw mataas ang iyong mga pamantayan. Ang isa ay nagreklamo na halos araw-araw na lang umiiyak ang anak niya dahil sa dami ng takdang aralin na ibinibigay mo. Huminga ng malalim si Ara, pilit na pinapakalma ang sarili. Heto na naman tayo. Ma'am de Guzman, ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sagot niya, maingat na pinipili ang bawat salita. Ang layunin ko po ay ihanda sila para sa kolehiyo, para sa totoong buhay. Hindi po malambot ang mundo sa labas ng eskwelahang ito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng prinsipal. Alam ko, iha. Alam na alam ko ang iyong dedikasyon. Isa ka sa pinakamagagaling na guro dito. Ngunit ang pagtuturo ay hindi lamang tungkol sa libro at sa mga numero. Ito ay tungkol din sa puso. Minsan, kailangan mong maging mas maluwag. Maluwag. Napakagat ng labi si Ara upang pigilan ang isang mapait na tugon. Paano siya magiging maluwag kung ang bawat sentimo ng kanyang sahod ay nakakalkula na bago pa man dumating? Paano siya magiging maluwag kung ang anino ng mga utang na iniwan ng nakaraan ay patuloy na humahabol sa kanyang pamilya? Ang kahigpitan niya sa klase ay refleksyon lamang ng kahigpitan ng buhay na kinakaharap niya. Disiplina. Iyon ang kailangan. Iyon ang tanging paraan para makaahon. Susubukan ko po, ma'am, pilit niyang sabi, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol. Tumango si Inres de Guzman, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Sige na. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Tumalikod si Ara at lumabas ng opisina. Ang lamig ng pasilyo ay mabilis na napalitan ng pamilyar na init ng hapon sa San Ildefonso nang tumapak siya sa labas ng gusali. 5:00 na. Ang araw ay unti-unti nang bumababa, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ngunit para kay Ara, ang dapit hapon ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ito ay isang paalala na isa na namang araw ng pagkayod ang natapos at isa na namang gabi ng pag-aalala ang magsisimula. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng eskwelahan, otomatikong tumakbo sa kanyang isipan ang listahan. Bayad sa kuryente, due date sa Biyernes. 785 piso. Gamot ni nanay para sa alta presyon, kailangan ng bilhin bukas. 400. Ang utang sa tindahan ni Aling Nena 2,000 na yata iyon. At ang pinakamalaki sa lahat ang principal loan. 50,000. Isang bangungot na hindi matapos-tapos. Napapikit siya ng mariin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila mas mabigat pa kaysa sa dala-dala niyang mga libro at mga tinamang papel ng test. Sa edad na 28, dapat sana ay iniisip niya ang pagpapakasal, ang pagbuo ng sariling pamilya, o kaya'y ang pagkuha ng master's degree. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay matagal nang ibinaon sa limot, pinalitan ng mga numero sa resibo at mga paalala sa bayarin. Ang pagiging terror teacher sa mata ng iba ay ang tanging sandata niya laban sa kaguluhan ng kanyang mundo. Ang kaayusan, ang mga patakaran, ang disiplina, sa silid-aralan, iyon ang mga bagay na kaya niyang kontrolin. Pagdating niya sa sakayan ng tricycle, lalo siyang napasimangot. Mas marami pa ang pasahero kaysa sa mga tricycle. Ang ilang nakapila ay halatang pagod na rin, nagpapaypay gamit ang kanilang mga pamaypay o mga folder. 10 minuto. 15 minuto. Wala pa ring bakanteng tricycle na dumarating. Ang inis niya ay unti-unting nagiging desperasyon. Kailangan na niyang makauwi. Kailangan niyang magluto ng hapunan. Ma'am, sakay na po kayo. Isang boses ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Mula sa kabilang kanto, isang tricycle na kulay matingkad na asul ang huminto. Bago ito, makintab at malinis, isang pambihirang tanawin sa mga tricycle sa kanilang bayan. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang driver. Hindi ito pamilyar.
Bata pa, marahil ay kaedad niya lang. Ang kutis nito ay hindi sunog sa araw tulad ng karamihang driver. Ang buhok nito ay maayos na nakagupit, at ang ngiti nito ay tila kayang sindihan ang buong San Ildefonso. May suot itong simpleng puting t-shirt at maong, ngunit may kung anong aura sa kanya na hindi nababagay sa pagiging isang tricycle driver. Tinaasan niya ito ng kilay. Saan ang pila mo? Maraming nauna sa akin. Tumawa ito, isang tunog na malinis at nakakagulat. Special trip po para sa paborito kong terror teacher. Napakunot ang noo ni Ara. Ang kanyang pagkainis ay nadagdagan ng pagtataka. Hindi kita kilala. At hindi ako nakikipagbiruan. Ako po si Ricky, ma'am. Bago lang po dito, sabi nito, hindi natitinag sa kanyang kasungitan. At seryoso po ako. Ihahatid ko kayo. Walang dagdag bayad. Itinuro nito ang bakanting upuan sa loob ng sasakyan. Sakay na po, Ma'am Ara. Baka gabihin po kayo. Alam nito ang pangalan niya. Siyempre, alam nito. Sa isang maliit na bayan tulad ng San Ildefonso, halos lahat ay magkakakilala. Ang pagiging terror teacher niya ay malamang na alamat na sa mga kabataan. Nag-atubili siya. May kung anong hindi tama sa lalaking ito. Masyadong maginoo. Masyadong malinis. Masyadong kampante. Ngunit ang pagod sa kanyang mga binti at ang pag-aalala sa kanyang isipan ay nanaig. Bahala na, bulong niya sa sarili. Para matapos na ito. Walang imik siyang sumakay sa loob ng tricycle. Maingat niyang inilapag ang kanyang mga gamit sa tabi niya, tinitiyak na may sapat na distansya sa pagitan nila ng driver. Amoy sabon, hindi amoy pawis. Iyon ang unang napansin niya. Nagsimulang umandar ang tricycle. Ang ugong ng makina ay mas pino kaysa sa karaniwan. Sa halip na ang karaniwang maingay na radyo, katahimikan ang namayani na binasag lamang ng mahinang pag-ubo ng driver. Tahimik po pala kayo kapag hindi nagagalit, ma'am, basag ni Ricky sa katahimikan, ang boses ay maihalong pang-aasar. Hindi siya lumingon. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa kalsada. Magmaneho ka na lang. Opo, ma'am. Masusunod po, ma'am, sagot nito, na tila nagpipigil ng tawa. Sa buong biyahe, nanatiling tikom ang bibig ni Ara. Ngunit ang kanyang isipan ay abala. Pinagmasdan niya ang mga kamay nito sa manibela. Malinis. Walang kalyo. Ang paraan ng pananalita nito kanina, malinaw, hindi bulol at may tamang diin. May kakaiba talaga. Baka anak ng kung sinong mayaman na naglalaro-laro lang. O baka naman. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Ara. Marami ka ng problema. Huwag mo nang dagdagan. Pagdating nila sa tapat ng kanilang maliit na bahay na bungalo, agad siyang bumaba. Kumuha siya ng 20 pesos mula sa kanyang pitaka. Heto ang bayad. Ngumiti si Ricky, at sa pagkakataong iyon, sa malapit, nakita niya ang maliliit na gatla sa gilid ng mga mata nito kapag ngumingiti ito. Sobra po iyan, ma'am. 15 lang po. Wala akong barya. Sa'yo na ang sukli. Tinalikuran na niya ito, handa nang pumasok sa kanilang gate. Ma'am Ara, sandali, tawag nito. Humarap siya, hindi maitago ang pagkainis. Ano na naman? May iniabot itong pera. Hindi po ako tumatanggap ng tip. Pero dahil unang sakay ninyo sa akin, bibigyan ko po kayo ng suki discount. Kinindatan pa siya nito bago mabilis na pinaandar ang tricycle at lumiko sa kanto. Naiwan si Ara na nakatayo roon, hawak ang perang ibinalik sa kanya. Napailing na lang siya. Suki discount. Sa unang sakay. Kalokohan. Pumasok siya sa gate at isinara ito. Ang kapatid niyang si Elia ay sumilip mula sa bintana. At, sino iyon? Ang gwapo, ah. Bago mong manliligaw. Tigilan mo ako, Lia, sabi niya habang naglalakad patungo sa pinto. Driver lang yon. At napakakwela. Driver. Parang hindi naman mukhang driver, sabi pa ni Elia, ngunit hindi na niya ito pinansin. Pagpasok sa bahay, inilapag niya ang kanyang mga gamit sa sofa. Ramdam niya ang pagod hanggang sa kanyang mga buto. Ibinukas niya ang kanyang palad upang ilagay ang perang ibinalik ng driver sa maliit na lalagyan ng barya sa ibabaw ng kanilang aparador.
At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang bumbilya, natigilan siya. Ang hawak niya ay hindi barya. Hindi rin ito isang luma at lukot na 20 pesos. Ito ay isang piraso ng papel na pera. Isang bagong-bago, hindi pa nalulukot na 500 pisong papel. Napakurap si Ara. Dinampot niya ito at tinitigang mabuti na para bang isa itong aparisyon. 500 piso. Ibinigay niya ang 20. Ang pamasahe ay 15. Bakit siya susuklian ng 500? Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Pagkakamali ba ito? O sinadya? Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, binuksan ang gate at sumilip sa kalsada. Ngunit wala na. Tanging ang papalubog na araw at ang humihinang ugong ng isang tricycle sa di kalayuan ang kanyang naabutan. Napayuko siya at muling tiningnan ang pera sa kanyang kamay. Ang mukha ni Benigno Aquino Vehí ay tila nakangisi sa kanya. Ito ay hindi isang simpleng pagkakamali. Isang tricycle driver na basta-basta na lang magbibigay ng ganito kalaking halaga. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa buong araw, ang kanyang kasungitan, ang kanyang pagwawalang bahala, ay biglang gumuho. Ang natira ay isang malalim, nakakabahalang tanong. Sino ba talaga ang lalaking iyon? At ano ang kailangan niya sa kanya? Ang halakhak. Iyon ang huling tunog na naiwan sa isipan ni Ricardo de la Vega habang pinapatay niya ang makina ng kanyang tricycle sa harap ng maliit na apartment na kanyang inuupahan. Hindi ang ugong ng makina, hindi ang busina ng mga jeep, kundi ang sarili niyang halakhak, isang tunog na matagal-tagal na rin niyang hindi naririnig mula sa sarili. Isang tunay na halakhak, hindi pilit, hindi para sa negosyo. Suki discount. Napangiti siyang muli habang inaalis ang susi. Ang itsura ni Arabella Santos nang makita nito ang perang ibinalik niya, isang perpektong halo ng pagtataka, pagkainis, at pagkalito, ay mas mahalaga pa sa 500 pisong iyon. Sa nakalipas na 2 linggo ng pagiging si Ricky, ang tricycle driver, ang pag-aabang sa terror teacher na iyon sa dapit hapon ang naging liwanag ng kanyang maghapon. Siya ang tanging taong hindi siya tinitingnan na may paghanga o takot dahil sa kanyang apelyido. Sa mata ni Ara, siya ay isa lamang makulit at ordinaryong tao. At sa ngayon, iyon lang ang gusto niya. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Simple lang ito, isang kama, isang maliit na mesa, isang aparador. Walang mamahaling painting, walang designer furniture. Malayo sa kanyang penthouse sa Maynila na tila isang malamig na museo. Dito, ang hangin na pumapasok sa bintana ay may dalang amoy ng nilulutong adobo mula sa kapitbahay at ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita. Ganito pala ang pakiramdam ng kapayapaan. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang lumang cellphone, ang ginagamit niya para sa buhay tricycle driver niya. Ngunit sa ilalim ng unan may isa pa. Ang mamahaling smartphone na kumokonekta sa kanya sa mundo na pilit niyang tinatakasan. Nag-aalangan pa siyang buksan ito, alam ang mga nag-aabang na mensahe at missed calls. Ngunit kailangan niya. Bahagi ng kanyang pagtatago ang pagpapakita ng anino paminsan-minsan. Pagbukas niya ng screen, bumungad sa kanya ang 20 hindi nasagot na tawag mula sa isang pangalan, Donna Victoria de la Vega. At sa ilalim niyon, isang email na may subject na, Urgent, regarding the STA Rosa Expansion Project. Napapikit si Ricky. Sa isang iglap, ang kapayapaan ng San Ildefonso ay naglaho, pinalitan ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang STA Rosa Expansion Project. Ang proyekto ng kanyang ama. Ang proyektong tinutulan niya. Ang proyektong ipinagpilitan niya ay mas maganda kaysa sa sarili niyang ideya, ang ambitious na tech venture sa Amerika. Ang alaala ay bumalik na parang isang malamig na hampas ng hangin. Nasa loob sila ng dambuhalang boardroom ng De La Vega Corporation. Ang kanyang ama, si Don Alberto, ay nakatayo sa harap ng isang malaking screen, ang mukha ay seryoso. Ricardo, this American tech startup is too volatile. Napakalaki ng risk. Ang ating pamilya ay yumaman sa lupa, sa pag-unlad ng komunidad. Dito sa Pilipinas. Manatili tayo sa alam natin. Dad, that's old thinking, git niya noon, puno ng kumpiyansa at arogansya ng isang binatang nagtapos sa Harvard. Technology is the future. This is our chance to go global, to put the De La Vega name on the international map.
Ang Rosa Project ay ligtas. Boring. Paulit-ulit na lang. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng kanyang ama. Walang masama sa pagiging ligtas kung ang kapakanan ng libo-libong empleyado at ang pangalan ng pamilya ang nakataya. Itigil mo na ang kahibangang ito, Ricardo. Ngunit hindi siya nakinig. Ginamit niya ang tiwala ng board, ang impluwensya niya bilang nag-iisang tagapagmana, at itinuloy ang proyekto. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumagsak ito. Isang malaking scam. Milyon-milyong dolyar ang nawala. Ang mas masakit, ang kahihiyan na idinulot nito sa pangalan ng De La Vega. Ang huli nilang pag-uusap bago siya umalis patungong San Ildefonso. Sinira mo ang tiwala ko, anak, sabi ng kanyang ama, ang boses ay basag sa unang pagkakataon na narinig niya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil pinili mo ang iyong yabang kaysa sa iyong pamilya. Ang sakit ng alaala ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Kaya siya nandito. Hindi ito bakasyon. Ito ay isang pagtatago. Isang pagpaparusa sa sarili. Ang pagmamaneho ng tricycle, ang pamumuhay ng simple, ito ang kanyang paraan para hanapin muli ang sarili, para alisin ang dungis ng yabang na kumapit sa kanya. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay. Doña Victoria de la Vega. Tumatawag ito. Huminga siya ng malalim bago sinagot. Hello, Maxi. Ricardo. Saan ka ba nagpupunta? Bakit ngayon mo lang sinasagot ang mga tawag ko? Alam mo bang nag-aalala ako? Ang boses ng kanyang ina ay matigas at may otoridad. Ang pag-aalala ay nakabalot sa bakal na tono ng isang si. I'm fine, ma. I just needed some space. Space? Ricardo, ang negosyo ay hindi naghihintay para sa space. Ang iyong ama ay nagkakasakit na sa pag-aalala sa iyo. Ang board ay nagtatanong. Kailan ka babalik? Kailangan mong harapin ang iyong responsibilidad. Napahila mo si Ricky sa kanyang mukha. Ma, please. Just a little more time. Time for what? Para magtago sa isang probinsya na hindi ko man lang mahanap sa mapa. Ano bang ginagawa mo dyan? The De La Vega here, driving tricycle, I heard. How utterly embarrassing. Bumalik ka na dito sa Maynila. Ngayon din ni. Ang utos ay malinaw at walang puwang para sa negosasyon. Hindi pa ako handa, ma, mariin niyang sabi. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Nang magsalita muli si Doña Victoria, ang boses nito ay mas malamig. Kung hindi ka babalik para sa negosyo, bumalik ka para sa pamilya mo. May ipapakilala ako sa iyo. Si Isabel Montenegro. Ang anak ni Don Alejandro. Isang perpektong partido. It's time you settle down, Ricardo. It's time you start acting like true De La Vega. Bago pa siya makasagot, ibinaba na nito ang telepono. Napatitig si Ricky sa blankong screen. Isabel Montenegro. Isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng ayaw niya, arranged pairings, business mergers disguised as marriage, isang buhay na nakaplano na para sa kanya. Ibinato niya ang telepono sa kama at mabilis na tumayo. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Lumabas siya ng apartment, kinuha ang susi ng kanyang tricycle at pinaandar ito ng walang patutunguhan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang takasan muli ang anino ni Ricardo de la Vega. Napunta siya sa sentro ng bayan. Ipinark niya ang tricycle malapit sa plaza at pumasok sa isang maliit na kapihan, ang tea kapihan ni Aling Tess. Ang amoy ng bagong lutong kape at mainit na pandesal ay agad na nagpakalma sa kanya. Umorder siya ng isang tasang barako at umupo sa isang sulok, kung saan tanaw niya ang pagdaan ng mga tao sa labas. Ang mabagal na takbo ng buhay sa San Ildefonso. Isang grupo ng mga estudyante na nagtatawanan. Isang matandang mag-asawa na magka-holding hands habang naglalakad. Mga tricycle na naghihintay ng pasahero. Ito ang kanlungan niya. Ang kanyang pag-iisa. Tumingin siya sa kanyang relo. Malapit nang mag-alas 5. Malapit nang mag-uwian si Maam Ara. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang isiping makita itong muli ay nagbigay sa kanya ng kakaibang sigla. May kung ano sa babaeng iyon. Sa likod ng mataray na panlabas, ng laging nakakunot na noo, nakikita niya ang pagod. Nakikita niya ang bigat na pinapasa nito.
Pareho sila. Pareho silang may tinatakbuhan o may pinaglalaban. Kaya naman sinadya niya ang pag-abot ng 500 piso. Isang maliit na paraan para subukan ang tubig, para makita kung ano ang reaksyon nito. Isang paraan para masigurong mapapansin siya nito sa susunod na araw. Natapos ang kanyang kape. Naghintay pa siya. At maya-maya pa, mula sa di kalayuan, natanaw niya ito. Si Arabella Santos, naglalakad mag-isa, ang mga balikat ay tila lulugo-lugo sa pagod, yakap ang kanyang mga libro na parang kalasag. Akmang tatayo na si Ricky para salubungin ito nang may napansin siyang kakaiba. Huminto si Ara sa isang gilid, malayo sa karaniwang sakayan. May kinuha siyang cellphone mula sa kanyang bag, itinapat niya ito sa kanyang tainga. Mula sa kanyang kinaupuan sa loob ng kapihan, hindi naririnig ni Ricky ang buong usapan. Ngunit nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang pagkunot ng noo nito. Ang pag-igting ng kanyang panga. At pagkatapos, nakita niya itong tumalikod na para bang nagtatago mula sa mga matang maaaring makakita. Ang boses nito, kahit mahina, ay biglang naging pumipiyok sa pagpipigil ng luha. Hindi ko na alam, narinig niyang sabi nito sa pagitan ng mga hikbi na pilit itinatago. Gagawin ko po ang lahat, pangako, huwag lang po ninyong kukunin ang bahay. Napatigil si Ricky. Ang hawak niyang tasa ng kape ay nanatili sa ere. Naramdaman niya na para siyang isang magnanakaw, isang manloloob na nakikinig sa isang sagradong sandali ng kahinaan. Nakita niya ang bahagyang pagyanig ng mga balikat nito, at ang mabilis na pagpahid nito sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang terror teacher. Ang babaeng tila laging galit sa mundo. Ang pasaherong laging may matalim na sagot sa bawat biro niya. Umiiyak. Sa isang iglap, ang lahat ng pang-aasar at pagkaintriga na naramdaman ni Ricky para kay Ara ay naglaho. Ang pumalit dito ay isang damdaming mas malalim at mas mabigat, isang pag-unawa. Ang kanyang katapangan ay isa lang baluti. Ang kanyang kasungitan ay isang pader na itinayo upang itago ang mga bitak sa loob. Katulad niya. Pinanood niya itong tapusin ang tawag, huminga ng malalim na parang sinisikap na lunukin ang lahat ng sakit at muling ayusin ang kanyang sarili. Muli niyang isinukbit ang kanyang bag, itinuwid ang kanyang likod, at nagsimulang maglakad pa uwi, ang bawat hakbang ay tila may bigat. Hindi siya sinundan ni Ricky. Alam niyang ang huling bagay na kailangan ni Ara sa sandaling iyon ay ang makulit na tricycle driver na magtatanong kung bakit siya umiiyak. Hinayaan niya itong maglakad mag-isa, binigyan ito ng espasyo at katahimikan na halatang kailangan nito. Nang gabing iyon, hindi naging mahimbing ang tulog ni Ricky. Ang imahe ni Ara na umiiyak sa gilid ng kalsada ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang mga salitang narinig niya, "Huwag lang po ninyong kukunin ang bahay," ay umalingaw sa kanyang tainga. Ang problema niya, ang kahihiyan niya sa Maynila, ay tila naging maliit kumpara sa bigat na pasan-pasan ng babaeng iyon. Ang kanyang pagtatago sa San Ildefonso ay isang pagpili. Ang paghihirap nito tila hindi. Kinabukasan, mas maaga siyang pumunta sa kanyang pwesto malapit sa eskwelahan. Hindi na para mang-asar, kundi para magbantay. May kung anong damdamin sa loob niya na nagsasabing kailangan niyang tiyakin na maayos lang ito. Na kahit sa simpleng paraan, may isang taong nag-aabang para ihatid siya ng ligtas. Ganoon pa rin ang eksena. Ang mga estudyanteng nag-uunahan sa paglabas. Ang mga guro na pagod na naglalakad. At pagkatapos, natanaw niya si Ara. Ganoon pa rin ang postura, tuwid ang likod, seryoso ang mukha. Ngunit ngayon, nakikita na ni Ricky ang hindi nakikita ng iba, ang bahagyang pagod sa kanyang mga mata, ang halos hindi mapansing bigat sa kanyang mga balikat. Pinaandar na niya ang makina ng kanyang tricycle, handa nang salubungin ito. Ngunit bago pa niya mapihit ang manibela, isang tunog ang pumukaw sa atensyon hindi lang niya, kundi ng halos lahat sa lugar na iyon. Isang tunog na hindi nababagay sa simpleng hapon ng isang probinsya. Ang marahang dagundong ng isang mamahaling makina. Mula sa kanto, dahan-dahang lumitaw ang isang makintab na itim na sedan, isang modelong bihirang-bihira makita sa mga kalsada ng San Ildefonso. Huminto ito ilang metro lamang mula sa gate ng eskwelahan, ang tinted na salamin nito ay tila isang itim na salamin na sumasalamin sa pagtataka ng mga tao. Ang pinto sa driver's seat ay bumukas. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana na kulay abo, nakabukas ang 2 butones sa itaas ng kanyang puting polo,
at maisuot na mamahaling relos na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang buhok ay makintab at nakaayos. Ang kanyang sapatos ay katad na kumikinang. Bawat galaw niya ay nagsisigaw ng pera at kumpiyansa. Hindi siya taga rito. Ang tingin ng lalaki ay naglakbay sa mga taong naroroon hanggang sa tumigil ito at natuon sa iisang direksyon. Kay Ara. At sa pagkabigla ni Ricky, ang lalaki ay nagsimulang maglakad, may ngiti sa mga labi, ang mga mata ay hindi inaalis kay Ara, dire-diretso patungo sa kanya. Isang malamig na pakiramdam ang biglang gumapang sa sikmura ni Ricky, isang pakiramdam na hindi niya panaramdaman noon. Pagkalito, pagtataka, at isang kakatuwang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sino ang lalaking ito? At bakit ang pakiramdam niya ay isa itong bagyo na paparating upang sirain ang katahimikan ng kanyang kanlungan? Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ni Arabella habang nakatitig siya sa lalaking papalapit. Isang pangalan na pilit na niyang ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala sa loob ng 5 taon. Marco. Ang hangin ay tila biglang ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang ingay ng mga estudyante at tricycle sa paligid ay unti-unting humina, napalitan ng malakas na dagundong ng kanyang sariling puso sa kanyang mga tainga. Ang lalaking sumira sa kanyang pamilya. Ang lalaking kumuha ng kanilang ipon, ng kanilang tiwala at ng kanyang mga pangarap. Narito siya ngayon, nakatayo sa harap niya na para bang isang eksena lamang mula sa isang pelikula, hindi isang bangungot na nagkatotoo. Ara, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malambing pa rin tulad ng dati. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay ang parehong ngiti na minsang nagpatibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng isang malamig na galit. Kamusta ka na? Lalo kang gumanda. Pinilit ni Ara na magsalita, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng masasakit na salitang gusto niyang isumbat ay nag-uunahan sa kanyang isipan, ngunit walang lumalabas. Anong ginagawa mo rito? Sa wakas ay naitanong niya, ang boses niya ay halos isang pabulong, ngunit matigas at walang emosyon. Ito na lamang ang natitirang depensa niya. Bumalik ako para sa iyo, Ara, sabi ni Marco, sinubukang abutin ang kanyang kamay. Mabilis na umatras si Ara, ang kanyang mga libro ay niyakap niya ng mas mahigpit na para bang isa itong kalasag. Umalis ka na, sabi niya, mas malakas na ngayon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ang mga mata ng ilang tsismosang guro at estudyante ay nakatuon na sa kanila. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding galit. Alam kong nagkamali ako, pagpapatuloy ni Marco, hindi pinapansin ang kanyang utos. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang perpektong pagsisisi na alam ni Ara ay isa lamang palabas. Naging bata ako, naging hangal. Ngunit sa loob ng 5 taon, Ara, ikaw lang ang iniisip ko. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong tulungan ang pamilya mo. Narinig ko ang tungkol sa mga problema ninyo. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal. Ang pagbanggit sa problema ng kanyang pamilya mula sa bibig ng taong sanhi nito ay isang kabastusan. Ang tulong mo ang huling bagay na kailangan namin, isinumbat niya, ang boses ay nanginginig na sa pinipigilang galit. Umalis ka na, Marco. Bago pa ako makagawa ng isang bagay na pagsisisihan nating dalawa. Tinalikuran niya ito, hindi na hinintay ang sagot. Bawat hakbang palayo ay tila isang milya ang layo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Kailangan niyang makaalis doon. Ngayon din. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, muntik na niyang hindi mapansin ang asul na tricycle na tahimik na nakaparada sa gilid, malayo sa kaguluhan. Si Ricky. Nakatingin ito sa kanya, hindi sa paraang mapanghusga, kundi may pag-aalala. Ang karaniwang mapang-asar ng ngiti ay wala sa mga labi nito. Gusto niyang maglakad na lang pauwi, ngunit alam niyang hindi niya kaya. Ang kanyang mga tuhod ay parang babagsak anumang oras. Nang walang sinasabi, naglakad siya patungo sa tricycle. Walang imik na binuksan ni Ricky ang pinto ng sidecar. Sumakay siya at isinara nito ang pinto ng marahan. Nagsimulang umandar ang tricycle. Sa unang pagkakataon, walang nagsalita sa kanila. Walang biro. Walang pang-aasar. Tanging ang ugong lamang ng makina at ang hangin na humahampas sa kanyang mukha. Ang katahimikang iyon ay isang hindi inaasahang regalo.
Hindi siya tinanong ni Ricky kung ano ang nangyari. Hindi siya tinanong kung sino ang lalaking iyon. Binigyan siya nito ng espasyo para huminga, para iproseso ang pagkabigla at galit na kumukulo sa loob niya. Habang tinatahak nila ang pamilyar na daan pa uwi, dahan-dahang humupa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napasandal siya sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kakaibang paraan, ang presensya ng tahimik na driver sa tabi niya ay nagbigay ng isang pira-pirasong kapayapaan sa gitna ng unos sa kanyang isipan. Paghinto nila sa tapat ng kanilang bahay, naghanda na siyang bumaba. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, naunahan na siya ni Ricky. "Ako na po, ma'am," sabi nito, ang boses ay mahinahon. Pagbaba niya, napansin niyang hirap na hirap siyang buhatin ang makapal na tambak ng mga test paper at libro na dala niya. Bago pa siya makapagprotesta, maingat na kinuha iyon ni Ricky mula sa kanyang mga kamay. "Akin na po. Mabigat po iyan." Nagulat si Ara. "Huwag na. Kaya ko na." "Ma'am Ara," sabi nito, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hayaan niyo na akong tulungan kayo. Bahagi po ng serbisyo." Hindi na siya nakipagtalo pa. Hinayaan niya itong dalhin ang mga gamit hanggang sa kanilang pinto. Sakto namang pagbukas niya ng pinto ay ang paglabas ng kanyang kapatid na si Elia. "Ate," sabi ni Elia, bago na patingin kay Ricky mula ulo hanggang paa. "Wow! Sir, kayo po ba ang naghahatid kay ate araw-araw?" "Salamat po, ha. Walang anuman po. Trabaho lang," magalang na sagot ni Ricky, habang maingat na inilalapag ang mga libro sa ibabaw ng maliit na mesa sa kanilang sala. Napatingin si Ricky kay Ara. "Sige po, ma'am. Mauna na po ako." Tumango lang si Ara, hindi pa rin alam kung ano ang sasabihin. Pinanood niya itong tumalikod at maglakad palabas. "Ate, sino yon?" bulong ni Elia nang makalabas si Ricky. "Ang gwapo. At mukhang ang bait-bait. Boyfriend mo na, no?" "Tricycle driver ko lang siya, Lia." "At tigilan mo nga iyang imahinasyon mo," saway niya, kahit na may kung anong kiliti sa kanyang dibdib. Kinabukasan, may pag-aalinlangan siyang pumasok sa eskwela, nangangambang baka nag-aabang na naman si Marco. Ngunit wala ito. Wala rin ang itim na kotse. Nakahinga siya ng maluwag. Pag-uwi niya ng hapon, nandoon na naman si Ricky, nag-aabang sa dati nitong pwesto. Ngayong araw, bumalik na ang ngiti sa mga labi nito. "Magandang hapon, aking paboritong pasahero," bati nito. Sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi siya nainis. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sumakay siya sa tricycle. "Alam mo ba, Ma'am Ara," simula niya habang umaandar sila. "Napanaginipan kita kagabi." Tinaasan niya ito ng kilay. "Talaga lang, ha?" "Napanaginipan ko, ikaw daw ay isang reyna. Reyna ng mga numero. Kasi sa sobrang galing mo daw sa math, kahit ang presyo ng galunggong, ginagawan mo ng algebraic expression." Sa kabila ng kanyang sarili, napatawa si Ara. Hindi isang malakas na tawa, kundi isang mahina, bigla ang tawa na kahit siya ay ikinagulat. Napatingin siya kay Ricky sa salamin. Nakangiti ito ng malapad at ang mga mata nito ay tila nagdiriwang. Ito ang unang beses sa napakatagal na panahon na tumawa siya dahil sa isang simpleng biro. Ang pakiramdam ay magaan. Ang pakiramdam ay normal. Nang malapit na sila sa kanilang bahay, biglang nagsalita si Ricky, mas seryoso na ngayon ang tono. "Ma'am Ara, alam ko po na hindi ko dapat itanong pero, pwede po ba kitang ayain? Kahit merienda lang. Sa may karinderya lang ni Aling Martha. Ang sarap po ng lomi nila." "Ay, eki naman. Ako taya sa tubig." Natigilan si Ara. Isang paanyaya. Mula sa isang tricycle driver. Sa isang karinderya. Simple. Walang pretensyon. Malayo sa mga mamahaling restaurant na dati niyang pinupuntahan kasama si Marco. Tiningnan niya si Ricky. Ang kanyang mga mata ay tapat. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ano ba naman ang masama? Bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Merienda lang naman. Tumango siya ng dahan-dahan. CJ. Ang tuwa sa mukha ni Ricky ay hindi maikakaila. Ilang sandali pa, naroon na sila sa loob ng maingay at abalang karinderya ni Aling Martha.
Ang amoy ng mainit na sabaw at pritong pagkain ay pumuno sa hangin. Umupo sila sa isang maliit na lamesa sa sulok. Totoo nga ang sinabi ni Ricky, masarap ang lomi. Habang kumakain sila, nagkwento ito tungkol sa mga nakakatawang pasahero na naisakay niya. At sa unang pagkakataon, nagkwento rin si Ara tungkol sa kanyang mga estudyante, hindi ang mga reklamo, kundi ang mga nakakatuwang sandali. Naramdaman niyang gumaan ang kanyang loob. Nakalimutan niya sandali si Marco. Nakalimutan niya ang mga utang. Sa gitna ng kanilang tawanan, isang lalaking naka-Amerikana at pormal na kasuotan ang biglang lumitaw sa tabi ng kanilang mesa. Napatingin si Ara dito, nagtataka. Hindi ito mukhang kumakain sa lugar na tulad nito. Yumuko ang lalaki ng may buong paggalang, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ricky. Sir Ricardo, magalang na sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay malinaw at pormal. Pasensya na po sa abala. Tinatawagan po kayo ng mommy ninyo sa private line. Urgent daw po. Ang kutsarang hawak ni Ara ay tumigil sa ere. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho, na para bang isang kandilang biglang hinipan. Sir Ricardo. Ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang isipan. Bigla ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang bagong tricycle. Ang malinis na kamay na walang kalyo. Ang malinaw na pananalita. Ang 500 pisong isinukli sa kanya. Napatingin siya kay Ricky, kay Ricardo, na ngayon ay nakatingin sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkataranta. Ang init at saya na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig, ang pamilyar na pakiramdam ng pagtataksil. Hindi pala ito isang simpleng tricycle driver. Isa na naman pala itong kasinungalingan. May mga sandali sa buhay na tila humihinto ang pag-ikot ng mundo. Para kay Ricardo, ito ang sandaling iyon. Ang ingay ng karinderya, ang kalansing ng mga kubyertos, ang tawanan ng ibang customer, ang utos na isinisigaw sa kusina, ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso, isang mabigat na tambol na sumasabay sa pagkawala ng kulay sa mukha ni Ara. Sir Ricardo. 2 salita lamang, ngunit sapat na iyon upang wasakin ang munting paraisong binuo niya sa San Ildefonso. 2 salita na kumakatawan sa lahat ng kanyang tinakasan. Sino ka? Ang tanong ng lalaking naka-Amerikana, si Mang Tony, ang personal assistant na ipinadala ng kanyang ina upang manmanan siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ara, di. Nasabi na lamang ni Ricardo, ang boses ay halos hindi marinig. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang saya at gaan na nakita niya kanina lang ay napalitan ng isang malamig at matigas na pader. Ang parehong pader na nakita niya noong una silang magkita, ngunit ngayon ay 10 beses na mas mataas, mas matibay. Salamat po sa pag-abiso, sabi ni Ricardo kay Mang Tony, hindi inaalis ang tingin kay Ara. Maaari ka nang umalis. Mabilis na tumalima ang matanda, na para bang nakakaramdam ng matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nang sila na lamang ulit ang naiwan sa mesa, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang mangkok ng lomi sa kanilang pagitan ay tila isang malawak na karagatan na naghihiwalay sa kanila. Ara, magpapaliwanag ako, simula niya, ang bawat salita ay maingat na pinipili. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan lamang nitong ibinaba ang hawak na kutsara sa gilid ng mangkok. Ang tunog niyon ay tila isang hatol. Pagkatapos ay tumayo ito. Uuwi na ako, sabi nito, ang boses ay walang anumang emosyon. Ihahatid kita, mabilis niyang sabi, tumatayo na rin. Huwag na, tugon nito, hindi man lang siya tinitingnan. Kaya kong umuwi mag-isa. Please, Ara. Let me explain. Just give me 5 minutes. Hinawakan niya ito sa braso. Ang pagdampi ng kanyang balat sa balat nito ay tila nakapaso. Mabilis nitong iwinaksi ang kanyang kamay na para bang siya ay isang karimarimarim na bagay. Explain what? Sa wakas ay tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang apoy sa mga mata nito. Hindi ito ang apoy ng galit. Ito ay ang apoy ng sakit ng pagkakanulo. Na lahat ng ito ay isang malaking biro. Na ang Ricky, ang tricycle driver, ay isang karakter lang na ginagampanan ng isang mayamang lalaki na naghahanap ng katuwaan sa probinsya. Hindi. Hindi ganoon iyon, tanggi niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon.
Totoo ang lahat, Ara. Totoo ako. Ang pagkatao ko bilang si Ricky iyon ang pinakatotoong naramdaman ko sa napakatagal na panahon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Totoo. Paano naging totoo ang isang bagay na nagsimula sa isang kasinungalingan? Ang ₱500 ang suki discount, ang lahat ng pagpapanggap mo. Ginawa mo akong tanga, Ricardo. O, si Ricardo ba dapat ang itawag ko sa iyo? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito ay doble ang sakit na nararamdaman niya. Dahil alam niyang siya ang may kasalanan. Hindi ko iyon intention ni. Pero iyon ang nangyari, putol nito sa kanya. Tinalikuran na siya nito at nagsimulang maglakad palabas ng karinderya. Sinundan niya ito. Ara, sandali. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad sa ilalim ng papalubog na araw. Bawat hakbang nito palayo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Pinanood niya itong maglakad hanggang sa mawala ito sa isang kanto. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, ang ingay ng paligid ay unti-unti nang bumabalik, ngunit ang mundo niya ay gumuho na. Ang tanga mo, Ricardo. Ang tanga-tanga mo. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi sa kanyang apartment. Nagmaneho siya ng walang direksyon, ang hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang pawiin ang init ng kahihiyan at pagsisisi sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya sinabi agad ang totoo? Dahil natakot siya. Natakot siyang kung malalaman ni Ara kung sino siya, iba na ang magiging pagtingin nito sa kanya. Titingnan siya nito bilang si Ricardo de la Vega, ang tagapagmana, ang bilyonaryo, at hindi bilang si Ricky, ang simpleng driver na nagpapasaya sa kanya. Ngunit sa kanyang pagtatago, mas malaki pa ang nasirang tiwala. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa tapat ng bahay ni Ara. Ipinark niya ang kanyang tricycle sa di kalayuan. Kailangan niyang makausap ito. Kailangan niyang ayusin ito. Naghintay siya. Lumipas ang 1 oras. 2 oras. Lumabas si Elia para magwalis sa bakuran, ngunit wala si Ara. Sa wakas, bandang 9:00 ng umaga, bumukas ang kanilang pinto. Ngunit hindi si Ara ang lumabas. Ang nanay nito, si Aling Cora, na may dalang bayong. Naglakad ito patungo sa gate. Nag-ipon ng lakas ng loob si Ricardo at nilapitan ito. Magandang umaga po, Aling Cora, bati niya. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay nagpapakita ng pagkalito. Ikaw yung tricycle driver, hindi ba? Yung naghatid kay Ara. Tumango siya. Ako nga po. Si Ricky po. Nariyan po ba si Ara? Gusto ko po sana siyang makausap. Bumuntong hininga ang matanda at sa mga mata nito, nakita ni Ricardo ang lungkot. Wala siya rito, iho. Umalis siya kaninang madaling araw. Nag-leave daw muna siya sa eskwelahan. Pumunta siya sa tiyahin namin sa Batangas. Hindi sinabi kung kailan babalik. Ang balita ay parang isang suntok na nagpatumba sa kanya. Umalis ito. Umiwas ito sa kanya. Kasalanan ko po ba? Hindi niya napigilang itanong, ang boses ay puno ng pagsisisi. Tinitigan siya ni Aling Cora ng matagal na para bang sinusuri ang kanyang pagkatao. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo kagabi, iho. Pero pag-uwi niya, umiiyak siya. At ang tanging sinabi niya ay, lahat sila pare-pareho, nanay. Lahat sila manloloko. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Nagpasalamat si Ricardo at tumalikod, ang kanyang mga balikat ay lulugo-lugo. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang tricycle, nag-vibrate ang kanyang cellphone, ang smartphone na kumokonekta sa kanya sa totoong buhay. Isang text message mula kay Mang Tony. Sir Ricardo, tumawag po ang mommy ninyo. Critical daw po ang lagay ni Don Alberto. Pinapasugod na po kayo sa ospital sa Maynila. Ngayon na po. Napatingala si Ricardo sa langit. Tila ba ang buong sansinukob ay nagsasabuatan laban sa kanya. Ang babaeng unti-unti na niyang minamahal ay lumayo dahil sa kanyang kasinungalingan. At ngayon, ang kanyang ama, ang dahilan kung bakit siya nagtatago, ay nasa bingit ng kamatayan. Wala siyang pagpipilian. Tiningnan niya ang pinto ng bahay ni Ara sa huling pagkakataon, isang pangakong walang tunog ang binitawan sa kanyang isipan. Babalik ako, Ara.
At sa pagbalik ko, itatama ko ang lahat. Sumakay siya sa kanyang tricycle, hindi para maghanap ng pasahero, kundi para ihatid ang sarili sa itim na sedan na nag-aabang sa kabilang kanto, ang sasakyang magbabalik sa kanya sa buhay na pilit niyang tinalikuran. Iiwan ang San Ildefonso at ang babaeng nag-iwan ng isang malaking puwang sa kanyang puso. Ang amoy ng dagat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay dapat sana nakapagpapakalma. Ngunit sa loob ng 3 araw na pananatili ni Arabella sa bahay ng kanyang tia Elena sa Batangas, ang dagat ay tila isang salamin lamang ng magulong karagatan sa loob ng kanyang puso. Bawat alon na bumabalik sa pampang ay tila isang paalala ng mga kasinungalingang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang buhay. Una, si Marco. Ngayon, si Ricky o Ricardo. Lahat sila pare-pareho, nanay. Lahat sila manloloko. Iyon ang mga salitang binitiwan niya bago siya umalis. At sa bawat paghampas ng alon, lalo siyang naniniwala roon. Ang pagkakanulo ay may pamilyar na lasa, mapait, malamig, at nag-iiwan ng isang butas sa iyong pagkatao. Ang sakit na dulot ni Ricardo ay masariwa, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas malalim. Dahil kay Marco, ang mga pangarap niya ang nawala. Kay Ricky, ang ipinusta niya ay isang bagay na mas delikado, ang kanyang puso, na akala niya ay matagal nang naging bato. Hinayaan niyang pasukin nito ang mga pader na maingat niyang itinayo, at sa huli, siya lang din ang nasaktan. Ara, anak, may tawag ka, sabi ng kanyang tia Elena, iniaabot sa kanya ang cordless phone. Sino po, tia? Si Elia. Ang kapatid mo. Kinuha niya ang telepono na may kaunting pag-aatubili. Hello, Leah. 8. Kamusta ka na dyan? Umuwi ka na kasi. Miss ka na namin ni nanay. Ang boses ni Leah sa kabilang linya ay masigla, ngunit may halong pag-aalala. Okay lang ako dito. Kailangan ko lang ng panahon, sagot niya. Ate, alam mo ba, si Marco pumunta siya rito kahapon, diretsong sabi ni Leah. Napahigpit ang hawak ni Ara sa telepono. Anong ginawa niya dyan? Sinabi ko na sa inyo na huwag ninyo siyang papasukin. Ate, makinig ka muna. Hindi siya pumasok. Pero nag-abot siya ng sobre. May lamang pera, ate. 20,000 piso. Sabi niya, tulong lang daw muna. Pambayad sa utang natin kay Aling Nena. Napapikit si Ara. At tinanggap ninyo? Hindi. Siyempre, hindi. Ibinalik ni nanay. Pero ate nag-isip lang ako. 5 taon na. Baka naman nagbago na talaga siya. Sabi niya, gusto niya lang bumawi. Tayo itong laging nagigipit. Baka ito na ang sagot sa mga problema natin? Paano kung bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon? Ang mga salita ni Elia ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang sentido. Ang kanyang sariling kapatid, na kasama niyang nagdusa, ay handang isaalang-alang ang pagbabalik ng demonyo sa kanilang buhay dahil sa desperasyon. Leah, hindi pera ang solusyon sa lahat, mariin niyang sabi, ang boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Ang dangal natin, iyon ang hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Huwag na huwag mong kakausapin ulit ang lalaking iyon. Naiintindihan mo ba? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Opo, ate, sa wakas ay sagot ni Leah, ang boses ay halatang nasaktan. Pagkatapos ng mabilis na paalam, ibinaba na ang telepono. Napasabunot si Ara sa kanyang buhok. Pati ang sarili niyang pamilya ay unti-unti nang bumibigay sa tukso. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalong tumindi. Nang sumunod na araw, nagpasya siyang bumalik na sa San Ildefonso. Hindi niya matatakasan ang kanyang mga problema. Kailangan niya itong harapin. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ina at kapatid. Pagdating niya sa kanilang bahay, ang una niyang napansin ay ang katahimikan. Si nanay niya ay nasa kwarto, nagpapahinga. Si Elia naman ay nasa eskwela. Inilapag niya ang kanyang gamit at naupo sa sofa, ramdam ang bigat ng pagod mula sa biyahe at sa emosyonal na pasanin. Maya-maya, may kumatok sa kanilang pinto. Inisip niyang baka isa sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang babae ang tumambad sa kanya. Isang babaeng hindi niya kilala. Ang babae ay nasa mga 50 anyos, nakasuot ng isang eleganteng cream-colored dress, at may dalang mamahaling handbag. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar.
Ang kanyang postura ay nagsisigaw ng kapangyarihan at yaman. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay matalim at mapanuri, na para bang sinusukat ang halaga ng bawat hibla ng kanyang damit. Ikaw ba si Arabella Santos? Tanong ng babae, ang boses ay malamig at may otoridad. Tumango si Ara, biglang nakaramdam ng kaba. Ako nga po. Sino po sila? Ako si Victoria de la Vega, pagpapakilala nito. Ang apelyido ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. De la Vega. Ang apelyido ni Ricardo. Ito ang ina niya. Maaari ba akong pumasok? Tanong ni Doña Victoria. Hindi na hinintay ang kanyang sagot at dire-diretso nang pumasok sa kanilang munting sala. Inilibot nito ang kanyang tingin sa kabahayan, at sa paraan ng kanyang pagtingin, naramdaman ni Ara na hinuhusgahan ang bawat alikabok, bawat lamat sa pader. Naupo ito sa kanilang lumang sofa na para bang isang reynang umuupo sa kanyang trono. Ipinatong nito ang kanyang handbag sa tabi niya. Si Ara naman ay nanatiling nakatayo, hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Maupo ka, Hija, sabi ni Doña Victoria, na parang siya pa ang may-ari ng bahay. Dahan-dahang umupo si Ara sa silyang nasa tapat nito. Alam kong nagkakilala na kayo ng anak ko, si Ricardo, simula ng matandang babae, diretso sa punto. At alam ko rin ang tungkol sa kanyang munting laro bilang isang tricycle driver. May bahid ng pagkasuklam sa boses nito nang banggitin ang salitang tricycle driver. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo, at wala akong interes na malaman ang mga detalye, pagpapatuloy nito. Pero narito ako para linawin ang isang bagay. Ang anak ko ay nakatakda ng ikasal sa isang babaeng nabibilang sa aming antas. Isang babaeng makakatulong sa pagpapalago ng aming negosyo at sa pagpapanatili ng dangal ng aming pamilya. Tinitigan ni Doña Victoria si Ara ng diretso sa mata. Ikaw, Hija, ay isang distraksyon lamang. Isang maliit na kabanata sa kanyang buhay na kailangan ng isara. Ang bawat salita ay tila isang punyal, malamig at matalim. Ngunit pinilit ni Ara na huwag ipakita ang sakit. Itinago niya ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng kanyang mga hita. Binuksan ni Doña Victoria ang kanyang handbag. Mula roon ay kumuha ito ng isang checkbook at isang pluma. Maingat nitong isinulat ang isang halaga, pinirmahan at pinunit ang tseke. Inilapag nito ang tseke sa maliit na lamesa sa pagitan nila. Alam kong may mga problema kayo sa pera, sabi nito, ang boses ay walang bahid ng awa, tanging purong transaksyon lamang. Iyan. Sapat na siguro iyan para bayaran ang lahat ng utang ninyo at para makapagsimula kayong muli. Napatingin si Ara sa tseke. Ang mga numero na nakasulat doon ay sapat na para baguhin ang kanyang buhay, para tapusin ang lahat ng kanyang mga sleepless nights. Ito ang madaling paraan. Ang solusyon. Ngunit habang tinititigan niya ang piraso ng papel na iyon, ang nakikita niya ay hindi kalayaan. Nakikita niya ang mukha ni Marco. Nakikita niya ang pagmakaawa sa boses ni Elia. At ngayon, nakikita niya ang mapagmataas na mukha ng babaeng nasa harap niya. Ang lahat ng sakit, galit at pagkadismaya na kanyang naramdaman ay biglang nag-alab at naging isang bagay, dignidad. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa tseke at sinalubong ang mga mata ni Doña Victoria. Ginang de la Vega, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Maaaring mahirap lang kami. Maaaring marami kaming utang. Ngunit ang dangal namin ay hindi nabibili. At para po sa kaalaman ninyo, pagpapatuloy niya, tumatayo. Wala po akong anumang interes sa anak ninyo. Para sa akin, siya ay isang manloloko. Katulad ng lahat ng lalaking katulad niya. Kaya maaari na po ninyong bawiin ang inyong pera. Kinuha niya ang tseke, hindi ito tiningnan, at inilapag ito pabalik sa lamesa, sa mismong tabi ng mamahaling handbag. At ngayon, kung maaari po, umalis na kayo sa pamamahay ko. Nakita ni Ara ang pagkabigla sa mga mata ni Doña Victoria, isang emosyong halatang hindi nito madalas maramdaman. Isang pagkabigla na mabilis na napalitan ng isang mas matalim na galit. Tumayo ang matandang babae, kinuha ang tseke at ang kanyang bag, at naglakad patungo sa pinto nang walang sinasabing anumang salita. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at lumingon. Magsisisi ka sa araw na ito, Arabella Santos, banta nito, ang boses ay puno ng yelo. Tandaan mo ang sinabi ko. At saka ito umalis.
Nang isara ni Ara ang pinto, napasandal siya rito. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang kabayong nagwawala. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagong damdamin na umusbong. Isang pakiramdam ng lakas. Tumanggi siya sa pera. Tumanggi siya sa pagiging biktima. Ngayon, siya na ang hahawak ng kanyang sariling kapalaran. 2 linggo. 2 linggo ng mga puting pader ng ospital, ng amoy ng antiseptic, at ng mga pilit ng ngiti. 2 linggo siyang gumanap bilang si Ricardo de la Vega, ang mapagmahal na anak, ang responsableng tagapagmana. Bawat araw, naroon siya sa tabi ng kanyang ama, si Don Alberto, pinapanood ang dahan-dahan nitong paggaling mula sa isang matinding atake sa puso, isang atake na, alam niyang, ay pinalala ng kanyang sariling katigasan ng ulo. Ngayon, sa wakas, ay stable na ang kondisyon nito. Pinayagan na itong umuwi at kasabay niyon ay ang pagbibigay sa kanya ng sarili niyang kalayaan. Habang minamaneho pabalik ang kanyang sasakyan patungong San Ildefonso, hindi ang mga skyscraper ng Maynila ang kanyang iniiwan, kundi ang isang mabigat na kasalanan. Ngunit ang bigat na iyon ay napapalitan ng isang bagong determinasyon. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya palayo sa syudad ay isang kilometrong naglalapit sa kanya sa kailangan niyang ayusin. Ara! Ang mukha nito na puno ng sakit sa loob ng karinderya ay isang imaheng nakatatak sa kanyang isipan. Ang mga salita nito, ginawa mo akong tanga, Ricardo, ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang mga tainga sa loob ng 2 linggo. Tama ito. Nagkamali siya. Ngunit tapos na ang pagtatago. Tapos na ang mga kasinungalingan. Babalik siya sa San Ildefonso hindi bilang si Ricky, ang tricycle driver, kundi bilang si Ricardo, isang lalaking handang harapin ang kanyang pagkakamali at ipaglaban ang babaeng hindi niya sinasadyang saktan. Diretso siya sa nag-iisang disenteng hotel sa kalapit na bayan kung saan alam niyang tumutuloy ang kanyang ina. Kailangan niyang unahin ito. Kailangan niyang linawin ang mga bagay-bagay sa kanila. Naabutan niya si Doña Victoria sa hotel-restaurant, kalmado itong umiinom ng tsaa habang nagbabasa ng isang business journal. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang tasa at tiningnan siya ng may pamilyar na otoridad. Mabutit na parito ka. Akala ko'y didiretso ka na naman sa dumi ng bayang iyon, bungad nito, walang anumang init sa boses. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi ni Ricardo, umupo sa tapat nito. Tungkol saan? Tungkol sa Montenegro deal. Inayos ko na ang isang hapunan para sa inyo ni Isabel sa susunod na linggo. Hindi. Tungkol kay Ara. Ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina ay bahagya lamang, ngunit sapat na para makita ni Ricardo ang paglamig nito. Wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa babaeng iyon. Inayos ko na ang problema. Napakunot ang noo ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin sa inayos mo na? Gaya ng sinabi ko. I handled it, sabi nito, muling dinampot ang tasa. Pinuntahan ko siya. Nilinaw ko sa kanya ang lugar niya. Isang simpleng transaksyon lamang. Isang malamig na kaba ang gumapang sa sikmura ni Ricardo. Anong transaksyon? Ma, ano ang ginawa mo? Ginawa ko ang nararapat para sa pamilyang ito, tumaas ang boses ni Doña Victoria. Binigyan ko siya ng alok na hindi niya matatanggihan para lumayo sa'yo. Isang tseke. Ganoon lang naman ang kailangan ng mga taong tulad nila, hindi ba? Pera. Sa isang iglap, tila umakyat ang lahat ng dugo ni Ricardo sa kanyang ulo. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa ibabaw ng mesa, dahilan para bahagyang manginig ang mga kubyertos. How could you? Ang kanyang boses ay isang galit na pabulong. Paano mo nagawang bastusin siya ng ganoon? Wala kang karapatan. Karapatan ko bilang ina mo, giit nito, tumayo na rin upang pantayan ang kanyang tingin. Ginagawa ko ito para protektahan ka, Ricardo. Mula sa mga oportunistang tulad niya at mula sa sarili mong kahangalan. Hindi siya oportunista, sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Ang ilang bisita sa restaurant ay napatingin sa kanila. Siya ang pinakatotoong taong nakilala ko sa buong buhay ko. At winasak mo ang anumang pag-asang natitira para sa akin na ayusin ang mga bagay-bagay. Winasak mo ang tiwala niya. Tiwala. Ang isang relasyong nagsimula sa pagpapanggap mo bilang isang hamak na tricycle driver. Huwag mo akong patawanin, Ricardo.
bumalik ka sa realidad. Ikaw ay isang De La Vega. At hindi ka para sa isang probinsyanang guro. Tumalikod si Ricardo, puno ng pagkadismaya at frustrasyon. Walang mangyayari sa pakikipagtalo sa isang pader na bakal. Hindi pa tayo tapos, ma, sabi niya bago nagmamadaling umalis sa hotel, ang galit ay kumukulo sa kanyang sistema. Kinabukasan, ipinarada niya ang kanyang kotse malayo sa eskwelahan. Naghintay siya, ang kanyang puso ay kumakabog. Nang makita niya si Ara na lumalabas mula sa gate, bumaba siya ng sasakyan at sinubukan itong salubungin. Ara, tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Huminto ito. Nakita niya ang pag-igting ng mga balikat nito. Dahan-dahan itong lumingon at nang makita siya, ang mukha nito ay naging isang blankong maskara. Walang galit, walang sakit. Tanging isang malamig na kawalan. Pagkatapos, na para bang isa lamang siyang hangin, tumalikod ito at nagpatuloy sa paglakad, nilagpasan siya na parang hindi siya nag-i-exist. Naiwan siyang nakatayo roon, pakiramdam ay sinampal. Mas masakit pa pala ang pagwawalang bahala kaysa sa galit. Sa kanyang pagkadismaya, pumunta siya sa kapihan ni Aling Tess, umaasang ang isang tasang kape ay makakatulong sa pagkalma ng kanyang isipan. Ngunit tila sinusundan siya ng kamalasan. Ilang sandali pa, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Ricardo de la Vega, in the flesh, sabi ng isang pamilyar at mapanuyang boses. Si Marco. Nakatayo ito sa harap niya, nakangisi. Nagbalik na pala ang nawawalang prinsipe. Akala ko inasiyahan ka na sa paglalaro ng mahirap. Wala akong panahon para sa'yo, Marco, malamig na sabi ni Ricardo. Oh, pero ako, marami akong panahon, sabi ni Marco, umupo sa tapat niya ng walang paanyaya. Nakita ko ang eksena kanina. The cold shoulder. Masakit, no? Ganyan talaga si Ara. Pero sa huli, bumabalik din siya sa pamilyar. Sa kung sino ang tunay na nakakakilala sa kanya. At ako yon. Napatiimbagang si Ricardo. Huwag mong isubo ang pangalan niya. Bakit? Dahil nasasaktan ka? Huwag kang mag-alala, sabi ni Marco, sumandal sa upuan na mayabang. Habang naglalaro ka sa Maynila, ako ang nandito. Ako ang umaalalay. Isang maling hakbang mo pa, De La Vega, at ang babaeng pinapangarap mo ay babalik sa akin. Tandaan mo yan. Tumayo ito at tinapik siya sa balikat bago umalis, naiiwan si Ricardo na nagingit-ngit sa galit. Gabi na nang malaman niya ang buong katotohanan. Si Elia, ang kapatid ni Ara, ang naglakas loob na mag-text sa kanya gamit ang lumang numero ni Ricky. Kuya Ricky o Sir Ricardo, pasensya na po. Gusto ko lang sabihin, tinanggihan po ni ate yung tseke ng mommy niyo. Pinunit niya po. Pero mula po noon, lagi na siyang tulala. Ang text ay parang isang sulo na nagbigay liwanag sa lahat. Tinanggihan niya. Sa kabila ng lahat ng kanilang pangangailangan, pinili niya ang kanyang dignidad. Ang paghanga ni Ricardo kay Ara ay lalong tumaas, kasabay ng matinding kahihiyan sa ginawa ng kanyang ina. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi na bukas. Ngayon na. Minaneho niya ang kanyang kotse hanggang sa kanto ng kalye ni Ara. Naglakad siya sa pamilyar na daan patungo sa kanilang bahay. Ang ilaw sa sala ay bukas. Huminga siya ng malalim at kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Ara. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng pagkabigla na mabilis na napalitan ng isang pagod na galit. Anong kailangan mo? Tanong nito, ang boses ay pagod. Ara, I'm sorry, simula niya, ang bawat salita ay taos puso. Sorry sa ginawa ng nanay ko. Hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang mangyari. Tumigil ka na, putol nito sa kanya. Tumingin ito sa loob ng bahay, at pagbalik, may dala na itong isang dakot na pira-pirasong papel. Nagpunta ka rito para humingi ng tawad sa ginawa ng nanay mo, tanong nito, ang boses ay nanunuot sa lamig. O nagpunta ka rito para malaman ang sagot ko sa alok niya? Bago pa siya makasagot, ibinato nito sa kanya ang mga pira-pirasong papel. Ang mga ito ay sumabog sa hangin at dahan-dahang nahulog sa kanyang paanan na parang mga puting luha sa dilim ng gabi. Mga piraso ng tseke. Ito, sabi ni Ara, ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang finality na dumurog sa kanyang puso.
Ito ang sagot ko sa nanay mo at sayo. At pagkatapos, isinara nito ang pinto ng marahan, ngunit may bigat, naiiwan si Ricardo na nakatayo sa labas, napapalibutan ng mga piraso ng nawasak na pag-asa. Nang isara ni Arabella ang pinto, ang bigat ng katahimikan na naiwan ay mas nakabibingi pa kaysa sa mga salitang binitiwan niya. Napasandal siya sa kahoy, ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang dahon, ngunit ang kanyang puso, sa kabila ng malakas na pagkabog, ay may dalang isang kakaibang kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang siya ang may kontrol. Ang mga pira-pirasong tseke na ibinato niya kay Ricardo ay hindi lamang piraso ng papel. Ang mga iyon ay simbolo ng lahat ng kanyang takot, ng lahat ng kanyang paghihirap, ng lahat ng pagmamaliit na tiniis niya. At sa pagbato niya sa mga iyon, tila ba ibinato na rin niya ang bigat na pasan-pasan niya. Ang takot ay napalitan ng dignidad. Ang kahinaan ay napalitan ng katatagan. 8. Anong nangyari? Si Elia, na narinig ang lahat mula sa kusina, ay lumapit, ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Bakit mo ginawa iyon? Yung pera kaya na sana nating bayaran ang lahat. Humarap si Ara sa kanyang kapatid. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit malumanay. Lia, makinig ka. May mga bagay sa mundo na hindi nabibili ng pera. Ang pagkatao natin ang dangal natin. Iyon ang tanging yaman na hindi nila makukuha sa atin. Pero, 8. Walang pero, Lia, mahinahon ngunit mariin niyang sabi. Natuto na ako sa pagkakamali ko kay Marco. Hindi na ako papayag na tapak-tapakan tayo dahil lang sa pera. Maghihirap tayo. Pero maghihirap tayo ng may dignidad. Magtulungan tayo. Kakayanin natin to. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lia, ngunit sa huli tumango ito. Isang maliit na tagumpay. Isang maliit na hakbang patungo sa paghilom. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, isang pamilyar na itim na sedan ang muling huminto sa tapat ng kanilang bahay. Si Marco. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinapasok ni Ara. Kinausap niya ito sa may gate, ang rehas na bakal ay nagsisilbing harang sa pagitan nila. Ara, narinig ko ang nangyari, sabi ni Marco, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kunwaring awa. Alam kong tinanggihan mo ang tulong ng mga De La Vega. Ipinagmamalaki kita. Iyan ang Ara na minahal ko. Hindi umimik si Ara. Hinayaan niya lang itong magsalita. Pero, alam nating pareho na kailangan ninyo ng tulong, pagpapatuloy nito. Ayokong bigyan ka lang ng pera. Alam kong labag iyan sa prinsipyo mo. Kaya may iba akong alok. Huminga ito ng malalim na parabang ito ang pinakamakatuwirang suhestyon sa buong mundo. Bilhin ko na lang ang lupa ninyo. Yung malaking lot sa mailikod ng sementeryo. Natigilan si Ara. Ang lupa. Isang 3 ektaryang lupain na mana pa ng kanyang ama, na halos 20 taon nang nakatiwangwang. Isang malawak na talahiban na walang pakinabang. Para saan, tanong niya, ang kanyang paghihinala ay agad na nagising. Gusto kong magtayo ng isang maliit na farm resort. Isang retirement project, madali nitong sagot. At ang lokasyon ninyo, perpekto. Tahimik. Magbabayad ako ng maayos, Ara. Mas mataas sa kasalukuyang market value. 500,000 piso. Cash. 500,000. Ang halaga ay umalinggaw sa isipan ni Ara. Sapat na iyon para bayaran ang lahat, ang prinsipal loan, ang mga maliliit na utang, at may matitira pa para sa pag-aaral ni Elia sa kolehiyo. Ito ang solusyon. Isang malinis na transaksyon. Benta, hindi limos. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Bakit ngayon? Bakit ang lupang iyon? 5 taon siyang nawala. Babalik siya at biglang magkakaroon ng interes sa isang talahiban na wala namang tanim. Ang kanyang karanasan kay Marco ay nagturo sa kanya ng isang mapait na aral. Kapag may isang bagay na tila napakaganda para maging totoo, malamang ay hindi nga ito totoo. Pag-iisipan ko, sabi niya, ang kanyang boses ay maingat. Sige, Ara. Hihintayin ko ang tawag mo, sabi ni Marco, umiti na parang isang ahas na sigurado na sa kanyang biktima. Nang umalis ito, ang isipan ni Ara ay puno ng pagdududa. Hindi siya mapakali.
Kinahapunan, pagkatapos ng kanyang klase, sa halip na umuwi, naglakad siya patungo sa munisipyo. Kailangan niyang malaman kung mayroon siyang hindi nalalaman. Ang Municipal Planning and Development Office ay isang maliit at masikip na silid, puno ng mga nakatambak na folder at mga lumang mapa. Ang clerk na nakaduty ay isang matabang babae na tila mas abala sa paglalaro ng Candy Crush sa kanyang cellphone kaysa sa pag-asikaso sa kanya. Ano yon, ma'am? Tanong nito, hindi man lang nag-abalang tumingin. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa zoning plan ng San Ildefonso. Partikular po sa area malapit sa lumang sementeryo, paliwanag ni Ara. Naku, ma'am. Mahirap hanapin yan. Kailangan mo ng request letter, tax declaration ng lupa, at kailangan aprobahan pa ng hepe. Baka mga 1 linggo pa bago mo makuha, sabi ng clerk, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa screen. Kailangan ko lang pong makita ang mapa. Kahit saglit lang po, pakiusap ni Ara. Pasensya na, ma'am. Proseso po ang proseso, sabi nito, tuluyan na siyang binaliwala. Naiinis at nadidismaya, napilitang umalis si Ara. Ganoon na lamang ba iyon? Isang pader ng burokrasya ang hahadlang sa kanya? Habang naglalakad siya palabas ng munisipyo, pakiramdam niya ay wala siyang pag-asa. Kinabukasan, sinubukan niyang muli. Ngunit iba na ang nakaduty na clerk, isang matandang lalaki naman na sinabi sa kanya na nasa seminar daw ang hepe, kaya wala pa ring makakapirma ng kanyang request. Napabuntong hininga na lamang si Ara. Babalik na sana siya ulit kinabukasan, ngunit nang hapong iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Habang naglalakad siya pa uwi, isang pamilyar na tricycle ang huminto sa kanyang tabi. Ngunit hindi si Ricardo ang driver. Ito ay si Mang Berto, isa sa mga matatagal ng driver sa kanilang lugar. Ma'am Ara, tawag nito. May nagpapabigay po sa inyo. May iniabot itong isang malaking brown envelope. Sino po ang nagpapabigay? Tanong niya, nagtataka. Hindi ko po kilala, ma'am. Nagbayad lang po sa akin. Ang sabi lang, ibigay ko raw po ito sa inyo. Huwag ko na raw po banggitin kung sino. At mabilis na umalis si Mang Berto. Nagtataka, hinawakan ni Ara ang envelope. Mabigat ito. Sino ang magpapadala sa kanya nito? Si Marco. Hindi ito ang estilo niya. Ang ina ni Ricardo. Impossible. Pagdating sa bahay, sa loob ng kanyang kwarto, maingat niyang binuksan ang sobre. Ang laman nito ay hindi pera. Ito ay isang folder na puno ng mga dokumento. Mga papeles na mukhang opisyal. Mga Xerox copy ng mga mapa, mga papeles na may selyo ng munisipyo. Nanginginig ang mga kamay, inilatag niya ang mga ito sa kanyang kama. Ang una niyang nakita ay isang mapa ng kanilang lugar. Malinaw na nakabilog doon ang lupain ng kanilang pamilya. Tama ang hinala niya. Ngunit ang kasunod na papel ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay isang blueprint. Isang detalyadong plano ng isang malaking proyekto. Ang mga linya at sukat ay nagpapakita ng mga plano para sa mga villa, isang clubhouse, isang malaking swimming pool, at mga hardin. Ang pamagat sa itaas ng blueprint ay nakasulat sa malalaking letra. San Ildefonso Ecolux Resort, Phase is a development plan. Napasinghap si Ara. Kaya pala interesado si Marco. Ang walang kwentang talahiban nila ay nasa mismong sentro pala ng isang malaking development project. Ang halaga nito ay hindi na daan-daang libo. Ito ay aabot na sa milyon-milyon. Gusto siyang lokohin ni Marco sa pangalawang pagkakataon. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay niyon ay isang tanong. Sino ang nagbigay sa kanya nito? Paano niya nakuha ang mga opisyal na dokumentong ito na kahit siya ay nahirapang makuha? May isang tao lang siyang maiisip na may koneksyon at kapangyarihan para gawin ito. Ricardo. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot. Kahit sa pagtulong nito, may kasinungalingan pa rin. Isang tulong na patago. Ngunit isinantabi niya ang damdaming iyon. Ang mahalaga ay ang katotohanan na nasa kanyang mga kamay na ngayon. Tiningnan niyang muli ang blueprint. Nais niyang malaman kung sino ang developer sa likod ng malaking proyektong ito. Hinanap ng kanyang mga mata ang ibabang bahagi ng papel sa maliit na kahon kung saan nakalagay ang pangalan ng kumpanya.
At doon, sa ilalim ng logo ng isang pamilyar na puno, nakasulat ang mga salitang dumurog sa kanyang bagong tuklas na katatagan at nag-iwan sa kanya na tila sinasakal at hindi makahinga. Project Proponent, J. Vega Corporation. Ang mga pira-pirasong tseke na pinulot ni Ricardo mula sa lupa sa harap ng bahay ni Ara ay hindi niya itinapon. Nakatago ang mga iyon sa isang sobre sa loob ng kanyang drawer sa hotel, isang pisikal na paalala ng kanyang kabiguan, at ng hindi matatawarang dignidad ng babaeng winasak niya ang tiwala. Sa loob ng isang linggo, para siyang isang multo sa San Ildefonso. Hindi na siya nagmaneho ng tricycle. Hindi na rin niya ginamit ang kanyang mamahaling kotse. Naglalakad lang siya, sinusubukang unawain ang lahat. Sinusubukan niyang mag-isip ng paraan para muling makalapit kay Ara, ngunit alam niyang anumang gawin niya ay magmumukha lamang desperado at hindi tapat. Ang tanging nagawa niya ay ang sikretong pagtulong. Nang mabalitaan niya mula sa isa sa mga dati niyang kasamahang tricycle driver na pabalik-balik si Ara sa munisipyo at laging bigo, alam niya agad kung ano ang hinahanap nito. Si Marco. Ang alok nito sa lupa. Isang simpleng tawag lang sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa Maynila, at kinahapunan, ang mga dokumento ay nasa kamay na ng isang tricycle driver na may kasunduang hindi sasabihin kung kanino galing. Alam niyang masakit para kay Ara na malaman ang katotohanan tungkol sa proyekto, ngunit mas masakit kung maloloko na naman siya ni Marco. Ito ang tanging paraan para protektahan siya, kahit mula sa malayo. Kahit ang kapalit nito ay ang lalo pa nitong pagkamuhi sa kanya, kapag nalaman nitong De La Vega Corporation ang nasa likod ng lahat. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa isipan ni Ricardo. Paano nalaman ni Marco ang tungkol sa proyekto? Ang San Ildefonso Ecolux Resort ay isa sa mga proyektong nasa ilalim ng STA. Rosa Expansion, ang proyektong pinamumunuan mismo ng kanyang ama. Ito ay nasa maagang yugto pa lamang, at ang lahat ng impormasyon ay dapat confidential. Upang hanapin ang sagot, tumawag siya sa head ng Project Planning Division ng kanilang kumpanya. Enrique Reyes, Ricardo de la Vega here. Sir Ricardo. Good morning, sir. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Ang masiglang sagot sa kabilang linya. Tungkol sa San Ildefonso Project. Gusto kong malaman ang status nito. Opo, sir. Ongoing po ang land acquisition. Medyo mabagal nga lang po. May isang malaking lot sa gitna ng proposed site na hindi pa namin makuha. Pag-aari ng pamilya Santos. Pero, ayon po kay Ma'am Victoria, mayroon na raw po siyang asset on the ground na gumagawa ng paraan para mabili iyon ng mas mura bago pa malaman ng may-ari ang tungkol sa proyekto. Natigilan si Ricardo. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang lumamig. Asset? Anong pangalan ng asset na ito? Sandali lang po, sir, titingnan ko sa notes. Ilang sandali ng kaluskos ng papel. Heto po. Ang pangalan po ay Marco Sandoval. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Marco Sandoval. Hindi lang pala nito nalaman ang tungkol sa proyekto. Bahagi pala ito ng plano. Isang masalimuot na plano na ngayon ay unti-unti nang nagiging malinaw. Ang kanyang ina. Ginamit nito si Marco. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ricardo sa gilid ng kanyang kama. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang nakapangingilabot. Naalala niya ang mga mapanuyang salita ni Marco sa kapihan, habang naglalaro ka sa Maynila, ako ang nandito. Ako ang umaalalay. Hindi lang pala iyon pagyayabang. Iyon pala ay isang katotohanan. Ang kanyang ina, sa kagustuhang makuha ang lupa at mailayo siya kay Ara, ay nakipagsabwatan sa dating kasintahan nito, ang taong sumira sa buhay ng pamilya Santos. Ang ginawa niyang pagpapadala ng mga dokumento kay Ara ay hindi lang paglalantad sa plano ni Marco, ito ay paglalantad sa plano ng sarili niyang ina. Isang nag-aalab na galit ang pumuno sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ito ay hindi na lang tungkol sa pagtutol sa kanilang relasyon. Ito ay isang malalim na pagtataksil, isang maruming laro na ginamit ang kahinaan ng ibang tao para sa pansariling interes. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Minaneho niya ang kanyang kotse pabalik sa hotel. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina.
Naabutan niya si Doña Victoria sa lounge, kalmadong nagbabasa habang umiinom ng wine, na para bang walang anumang problema sa mundo. Ang kalmadong imaheng ito ang lalong nagpagalit kay Ricardo. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Tumingin ito sa kanya mula sa ibabaw ng kanyang salamin. Ricardo, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Ginamit mo si Marco Sandoval. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang akusasyon. Ang bahagyang paninigas ng kanyang ina ang tanging kumpirmasyon na kailangan niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot nito, ngunit ang mga mata nito ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Huwag na tayong maglokohan, hindi na niya napigilan ang sarili. Alam ko na ang lahat. Nakipagsabuatan ka sa lalaking nanloko sa pamilya ni Ara para makuha ang lupa nila sa murang halaga. Ginawa mong kasangkapan ang isang babaeng wala namang ginagawang masama sa'yo para lang sa isang pirasong lupa at para lang mapaghiwalay kami. Ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang libro. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng malamig na determinasyon. Negosyo lang iyon, Ricardo. At ginawa ko iyon. Para sa kapakanan ng kumpanya. At para sa kapakanan mo. Kung iyon ang tanging paraan para matauhan ka at makita na hindi ka nababagay sa babaeng iyon, gagawin ko. Hindi mo naiintindihan na pailing si Ricardo, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim na pagkadismaya. Hindi mo nakikita kung sino talaga siya. Ang nakikita mo lang ay isang mahirap na probinsyana. Pero ang babaeng iyon, ang babaeng iyon na hinamak mo at tinangkang bilhin, ay may dignidad na hinding-hindi mo matutumbasan, kahit gaano pa karami ang pera mo. Pag-ibig. Ricardo, huwag kang maging isang hangal na bata. Ang pag-ibig ay hindi nagpapatakbo ng isang korporasyon. Siguro nga, mapait niyang sagot. Pero iyon ang nagpapatakbo sa akin ngayon. At sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay sa plano mo. Tinalikuran niya ito, handa nang umalis, nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Isang concerned citizen, marahil isa sa mga kasamahan niyang driver. Pagbukas niya ng mensahe, isang larawan ang bumungad sa kanya, na kinunan mula sa di kalayuan. Ang plaza ng San Ildefonso, puno ng mga tao. At sa gitna, sa ibabaw ng isang maliit na entablado, nakatayo si Marco Sandoval, ay hawak na mikropono. Ang caption sa ilalim ng larawan ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nagsasalita po si Sir Marco sa plaza. Ibabalita daw po ang magandang balita na malapit na silang ikasal ni Maam Ara. Napatitig si Ricardo sa screen. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ito na. Ito na ang huling desperadong hakbang ni Marco. Ang pagpapakalat ng kasinungalingan sa buong bayan para tuluyan na silang sirain, para bigyan ng kahihiyan si Ara, para ipitin ito sa isang sitwasyong hindi na nito matatakasan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Ara. Hindi niya alam kung nasaan ito. Ngunit isa lang ang alam niya. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang manindigan para dito. Kahit pa hindi na nito kayang tumingin sa kanya. Ang balita ay kumalat sa San Ildefonso na parang apoy sa tuyong damo. Nagsimula ito bilang isang bulungan mula sa palengke, naging isang text message na ipinasa-pasa, at sa loob lamang ng isang hapon, naging isang lantad na usap-usapan sa bawat kanto. Narinig mo na ba? Si Teacher Ara daw magpapakasal na. Kanino? Kay Marco Sandoval. Yung mayamang bumalik. Kaya pala biglang umasenso. Nakabingwit ng malaking isda. Ang mga salitang iyon ay parang mga bubuyog na umuugong sa tainga ni Arabella. Habang naglalakad siya pauwi mula sa eskwelahan, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya, mga matang mapanghusga, mapanuri at puno ng inggit. Bawat ngiti ng mga kapitbahay ay tila may nakatagong pangungutya. Bawat pagbati ay tila may kasamang talim. Ito pala ang plano ni Marco. Hindi lang ang lupa niya ang gusto nitong kunin ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, at itali siya sa isang kasinungalingan na hindi na niya matatakasan. Gusto nitong ipitin siya sa isang sulok, kung saan ang tanging pagpipilian na lang niya ay ang sumuko. Pagdating niya sa bahay, naabutan niya ang kanyang ina at si Elia sa sala, ang kanilang mga mukha ay balisa. Ate, totoo ba yung mga naririnig namin? Tanong ni Elia, ang boses ay nanginginig. Umiling si Ara.
Ang takot na kanina ay gumagapang sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Sawa na siyang maging biktima. Sawa na siyang magtago. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang folder na naglalaman ng mga dokumento. Ang blueprint. Ang mga mapa. Inilatag niya ang mga ito sa mesa para makita ng kanyang ina at kapatid. Ito ang totoo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Gusto ni Marco na bilhin ang lupa natin dahil alam niyang may itatayong malaking resort doon. At ang developer ay ang pamilya ni Ricardo. Ang pagkabigla sa mukha ng kanyang ina at kapatid ay hindi maipinta. Gusto niya tayong lokohin ulit, sabi ni Aling Cora, ang boses ay puno ng sakit. At hindi ako papayag, sabi ni Ara. Hindi sa pagkakataong ito. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang mga text message mula sa kanyang mga co-teachers. Mayroong isang malaking pagtitipon sa plaza. Si Marco Sandoval daw ay may mahalagang anunsyo. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nakakatakot ngunit kailangan. Magbibihis lang po ako, sabi niya sa kanyang ina at kapatid. Pupunta ako sa plaza. Huwag, anak. Delikado pag-aalala ng kanyang ina. Mas delikado po kung hahayaan ko siyang sirain ang pangalan natin nang hindi ako lumalaban, matatag niyang sagot. Tapos na po akong magtago, Nay. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Hindi siya nagsuot ng magarang damit. Isinuot niya ang kanyang simpleng blusa at pantalon, ang damit ng isang guro. Ang kanyang sandata ay hindi ganda o yaman kundi ang katotohanan. Habang naglalakad siya patungo sa plaza, bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat bulungan ay naririnig niya. Ngunit hindi na siya yumuko. Itinuwid niya ang kanyang likod at itinaas ang kanyang noo. Ang takot ay nandoon pa rin, kumakalam sa kanyang sikmura, ngunit ngayon ay may kasama na itong tapang. Pagdating niya sa plaza, ang dami ng tao ay nakakagulat. Tila ang buong bayan ay nagtipon. At sa gitna ng lahat, sa isang maliit na entablado na may banner na Sulong, San Ildefonso, nakatayo si Marco, nakangiti na parang isang politikong nangangampanya. At kaya po ako naririto ngayon, narinig niyang sabi ni Marco sa mikropono, ay para ibahagi sa inyo ang isang napakagandang balita. Isang balita na hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol din sa isa sa mga pinakamamahal na anak ng bayang ito. Naghiyawan ang mga tao. Naramdaman ni Ara na tila nanunuyo ang kanyang lalamunan. Sa mga darating na araw, pagpapatuloy ni Marco, tila ninanamnam ang bawat sandali, ako at ang aking pinakamamahal na si Arabella Santos ay formal ng pag-iisahin ang aming mga puso sa harap ng dambana. Sinungaling! Isang boses ang pumunit sa masayang kapaligiran. Ang boses niya. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa kanyang direksyon. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa buong plaza. Dahan-dahan, naglakad si Ara papalapit sa entablado. Ang mga tao ay otomatikong nagbibigay daan na para bang dagat na nahahati. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at hindi maipintang galit. Ara! Anong ginagawa mo rito, mahal ko? Sabi niya sa mikropono, pilit na pinapanatili ang kanyang palabas. Itigil mo na ang komedyang ito, Marco, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay pinalakas ng adrenaline, malinaw na naririnig kahit walang mikropono. Umakyat siya sa entablado upang harapin ito. Ano itong pinagsasabi mo, Ara? Ang sabi ko, sinungaling ka, ulit niya, mas malakas ngayon, nakatingin hindi lang kay Marco, kundi sa lahat ng taong naroroon. Hindi ako magpapakasal sa iyo. At hindi na ako muling magpapaloko sa iyo. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang nabiglang MC. Makinig kayong lahat, sigaw niya. Ang taong ito ay bumalik sa San Ildefonso hindi dahil sa pag-ibig. Bumalik siya dahil sa kasakiman. Ikinuwento niya ang lahat. Ang alok ni Marco sa kanilang lupa. Ang katotohanan tungkol sa proyektong itatayo roon. Hindi niya binanggit ang pangalan ng De La Vega, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang ilantad ang kasinungalingan ni Marco. Gusto niyang bilhin ang lupa namin sa pinakamurang halaga para siya ang makinabang ng malaki. Gusto niya akong ipitin sa isang kasinungalingan para makuha niya ang gusto niya. Ito ang tunay na Marco Sandoval. Isang manloloko. Ang mga bulungan ng mga tao ay hindi na tungkol sa kanya. Ito ay tungkol na sa kahihiyan ni Marco.
Ang mukha ni Marco ay namumula sa galit. Sinubukan nitong agawin ang mikropono, ngunit hinigpitan ni Ara ang hawak dito. Hindi na ako takot sa'yo, Marco, sabi niya, nakatitig ng diretso sa mga mata nito. Tapos na. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang mabilis na umakyat sa entablado. Si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit nang makita niyang buo ang loob ni Ara, napalitan ito ng hindi maipaliwanag na paghanga. Tumayo ito sa tabi niya, hindi para agawin ang sandali, kundi para maging suporta, isang tahimik na presensya na nagsasabing, nandito ako. Nang makita ni Marco si Ricardo, ang kanyang galit ay lalong sumiklab. Ngunit wala na siyang magawa. Ang buong bayan ay nakasaksi sa kanyang pagkakalantad. Walang anumang salita, bumaba siya ng entablado, itinulak ang mga taong nakaharang, at mabilis na naglakad palayo, ang kanyang pagtakas ay isang malinaw na pag-amin ng pagkatalo. Nang mawala na si Marco, ibinaba ni Ara ang mikropono. Ang lakas na naramdaman niya kanina ay unti-unting nawawala, napapalitan ng matinding pagod. Halos mabuwal siya, ngunit isang malakas na braso ang sumalo sa kanya. Si Ricardo. Are you okay? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango lang si Ara, masyadong pagod para magsalita. Habang nagkakagulo pa ang mga tao, isang itim na kotse na pamilyar kay Ricardo ang huminto sa gilid ng plaza. Bumukas ang pinto sa likuran. Mula roon ay bumaba si Doña Victoria de la Vega. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagmamataas o galit. Nakita niya ang lahat. Ang pagtakbo ni Marco. Ang tapang ni Ara. Ang pag-aalala ni Ricardo. Naglakad siya papalapit sa entablado. Ang mga tao ay muling nagbigay daan, kinikilala ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Huminto siya sa paanan ng entablado, sa harap mismo ni Ara. Tinitigan niya si Ara, hindi na sa paraang mapanuri, kundi sa paraang komplikado, may pagtataka, may pag-aalinlangan at marahil, isang pahiwatig ng respeto. Ang buong plaza ay tumahimik, nag-aabang. Sumama ka sa akin, sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay hindi na utos, kundi isang seryosong pakiusap. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. Kailangan nating mag-usap. Pinanood ni Ricardo ang eksena sa harap niya na para bang isang manonood sa isang dula na hindi niya alam kung paano magtatapos. Ang kanyang ina, ang makapangyarihang si Doña Victoria de la Vega, ay nakatayo sa ibaba ng entablado, ang mga mata ay nakatuon kay Ara. At si Ara, sa kabila ng pagod na malinaw na nakikita sa kanyang mukha, ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang dignidad ay hindi natitinag. Sumama ka sa akin. Kailangan nating mag-usap. Ang pakiusap, hindi utos, ng kanyang ina ay umalinggaw sa tahimik na plaza. Bago pa man makasagot si Ara, bumaba na si Ricardo sa entablado upang samahan ito. Hinawakan niya ang kamay ni Ara, hindi nang mahigpit, kundi isang magaan na pagdampi, isang alok ng suporta. Nagulat siya nang hindi nito iyon iwinaksi. Tumingin si Ara sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang ina. Huminga ito ng malalim at tumango. Sige po. Naglakad silang tatlo patungo sa itim na kotse, na para bang isang prosesyon na sinusundan ng mga mata ng buong San Ildefonso. Pinagbuksan ni Ricardo ng pinto si Ara, pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito. Si Doña Victoria naman ay umupo sa harap, sa tabi ng driver. Sa bahay nila tayo, sabi ni Doña Victoria sa driver, ang boses ay kalmado na. Ang biyahe ay puno ng katahimikan. Walang nagsasalita. Pinakikinggan lang ni Ricardo ang paghinga ni Ara sa tabi niya. Nananatili itong nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga pamilyar na tanawin ng bayan na tila ngayon lang nakita. Pagdating nila sa bahay ng mga Santos, nag-aabang na sa labas si Aling Cora at si Ilia, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Dito na lang tayo sa labas, sabi ni Ara, tumutukoy sa mga upuang yari sa kawayan sa kanilang maliit na hardin. Tila ayaw niyang dalhin ang tensyon sa loob ng kanilang tahanan. Naupo silang apat, si Ara, si Aling Cora, si Ricardo, at si Doña Victoria. Si Ilia ay pumasok sa loob upang kumuha ng mainom. Si Doña Victoria ang unang bumasag sa katahimikan. Tumingin ito hindi kay Ara, kundi kay Aling Cora. Ginang Santos, simula nito, ang boses ay formal ngunit wala na ang dating lamig. Narito po ako upang personal na humingi ng paumanhin.
Ang ginawa ko sa inyong anak sa inyong pamilya ay isang bagay na hindi ko maipagmamalaki. Nadala ako ng aking kagustuhang protektahan ang aking anak at ang aming negosyo. Naging bulag ako. Ang pag-amin ay ikinagulat hindi lang ng pamilya Santos, kundi maging ni Ricardo. Sa buong buhay niya, ngayon niya lang narinig ang kanyang ina na humingi ng tawad ng ganoon katapat. Tinatanggap ko po ang inyong paumanhin, Ginang de la Vega, mahinang sagot ni Aling Cora, isang babaeng simple ngunit puno ng grasya. Pagkatapos ay bumaling si Doña Victoria kay Ara. At sa iyo, Hija, sabi nito. Ipinakita mo sa akin ngayong gabi ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa mundo ng negosyo. Katapangan na hindi nabibili ng pera. Dangal na hindi kayang sirain ng kapangyarihan. Nagkamali ako sa paghusga sa iyo. Huminga ito ng malalim. Tungkol sa proyekto, sisiguraduhin kong magiging patas ang lahat. Ang De La Vega Corporation ay magbibigay ng tamang alok para sa inyong lupa, base sa magiging halaga nito kapag naitayo na ang resort. At hindi lang iyon. Mag-aalok kami ng livelihood programs para sa mga residente ng San Ildefonso upang sila rin ay makinabang sa pag-unlad na ito. Si Ara ay nakikinig lamang, ang kanyang mukha ay mahirap basahin. Nang matapos magsalita si Doña Victoria, tumango lang ito. Salamat po. Iyon lang. Ngunit sa dalawang salitang iyon, naramdaman ni Ricardo ang pagtatapos ng isang digmaan. Matapos ang usapan, nagpaalam na rin si Doña Victoria. Bago ito sumakay sa kotse, tinapik nito si Ricardo sa balikat. Ayusin mo ang dapat mong ayusin, bulong nito, isang pahiwatig ng basbas. Naiwan silang dalawa ni Ara sa hardin. Ang langit ay puno na ng mga bituin. Ang mga kuliglig ay nagsisimula ng humuni. Ara, simula ni Ricardo, ang puso niya ay kumakabog. Ito na ang kanyang pagkakataon. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat. Ang kasinungalingan ko ang nagsimula ng lahat ng ito. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang pahiwatig ng pagod na pag-unawa sa mga mata nito. Pareho tayong nagkamali, Ricardo. Nagtago ka sa isang kasinungalingan. Ako naman, nagtago sa galit at takot. Pero ang tapang na ipinakita mo kanina, iyon ang totoong ikaw. At iyon ang babaeng minahal ko. Ang mga salita ay lumabas na lamang sa kanyang bibig, totoo at walang halong pag-aalinlangan. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Ara. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, pagpapatuloy ni Ricardo. Hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero maipapangako ko ang hinaharap. Isang hinaharap na walang kasinungalingan. Isang hinaharap kung saan haharapin natin ang lahat ng magkasama. Lumuhod siya sa harap nito, sa damuhan ng kanilang munting hardin. Wala siyang dalang mamahaling singsing. Wala siyang inihandang magarbong salita. Ang tanging dala niya ay ang kanyang puso. Hindi ako nag-aalok ng yaman, Ara. Hindi rin ako nag-aalok ng madaling buhay. Ang iniaalok ko ay ang sarili ko. Ang buong ako. Si Ricardo, ang negosyante. At si Ricky, ang tricycle driver na natutong umiti ulit dahil sa isang terror teacher. Arabella Santos, papayag ka bang bigyan ako ng pagkakataong patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa iyo? Papayag ka bang magsimula tayo ng isang bagong kwento ng magkasama? Nakita ni Ricardo ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Ara. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit o galit. Ito ay mga luha ng paghilom. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito, ang ngiting minsan na niyang nakita sa karinderya, ang ngiting hinahanap-hanap niya. Dahan-dahan tumango ito. Ricardo. Ang salitang iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Epilogo. Makalipas ang isang taon, ang San Ildefonso ay hindi na tulad ng dati. Ang pundasyon ng Ecolux Resort ay nagsisimula ng itayo, at kasama nito ay ang mga bagong trabaho para sa mga residente. Ang proyekto ay pinamumunuan mismo ni Ricardo de la Vega, na ngayon ay hinahati ang kanyang oras sa pagitan ng boardroom sa Maynila at ng kanyang opisina sa San Ildefonso. Ngunit ang paborito pa rin niyang gawin sa pagtatapos ng araw ay ang magmaneho. Sa dapit hapon, isinasakay niya ang kanyang asawa sa pamilyar na asul na tricycle. Hindi na ito bago at makintab, may mga gasgas na ito, mga alaala ng libo-libong kilometrong tinakbo. Kamusta ang araw mo, mahal ko?
Tanong ni Ricardo habang minamaneho niya ang tricycle sa pamilyar na daan pauwi. Nakakapagod, sagot ni Arabella na ngayon ay head teacher na ng kanilang eskwelahan. Pero masaya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ikaw? Kamusta ang araw ng aking CU/tricycle driver? Tumawa si Ricardo. Mas nakakapagod. Pero mas masaya kapag alam kong ikaw ang pasahero ko pauwi. Huminto sila sa isang burol kung saan tanaw nila ang buong bayan, ang mga ilaw na unti-unting sumisindi, ang resort na nabubuo sa di kalayuan. Pinanood nila ang araw na lumubog, nagpipinta ng kulay kahel at ginto sa kalangitan. Hindi ito isang perpektong fairy tale. Mayroon pa ring mga pagtatalo, mga hamon at mga responsibilidad. Ngunit sa bawat pagsubok, natutunan nilang harapin iyon ng magkasama, na may pagtitiwala at katapatan. Si Ricardo de la Vega, ang lalaking nagtago sa likod ng isang manibela upang hanapin ang kapayapaan. At si Arabella Santos, ang babaeng nagtayo ng mga pader upang protektahan ang kanyang puso. Sa isang maliit na bayan, sa loob ng isang munting tricycle, natagpuan nila hindi lang ang kapayapaan at proteksyon, kundi ang isang pag-ibig na nagpatunay na kayang lagpasan ang anumang agwat sa estado ng buhay, at kayang paghilumin ang anumang sugat ng nakaraan. Natagpuan nila ang kanilang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ricardo at Arabella. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Isang malaking karangalan para sa akin ang samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito, mula sa mga simpleng kalsada ng San Ildefonso hanggang sa masalimuot na landas ng puso ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang tanging hiling ko ay ang makalikha ng isang kwentong hindi lamang magpapakilig, kundi magbibigay din ng inspirasyon. Isang kwento na magpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay. Ito ay nasusukat sa katapatan, sa pagpapatawad, at sa tapang na piliin ang tama kahit na mahirap. Sana, sa kwento ni Ricky at Ara, ay nakita ninyo ang isang pahiwatig ng inyong sariling mga pangarap at pagsubok. Sana'y napulutan ninyo ng aral na ang bawat isa sa atin, gaano man kabigat ang pinapasan, ay may kakayahang bumangon, magpatawad, at magmahal muli. Ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging karapat-dapat na ipaglaban. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon ko upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso't isipan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kabanata ng buhay.